alamin natin kung meron kayo nitong 6 warning signs na baka may diferensya ng baga natin. Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Alam niyo sa Pilipinas, maraming may sakit sa baga number 1, number 2 yan na problema natin. Dahil sa polusyon, marami ring may sakit sa baga, may tuberculosis, may spot sa baga, around 600,000 or more na may sakit sa baga. Milyon-milyong Pilipino din may hika, pulmonya, emphysema sa paninigarilyo. So kailangan alamin natin yung sintomas. Ito po yung 6 warning signs, isa-isahin natin. Number 1, laging inuubo. Pag meron po kayong ubo na isang buwan na, inuubo pa rin, hindi nawawala yung ubo ninyo, ay kailangan papatingin na natin yan. Kasi baka may diferensya na sa baga, ba't laging inuubo? Meron namang ubo na allergy lang, nakalanghap ka lang ng pabango, pero kung isang buwan na, tingin ko papacheck na tayo. Number 2, hinihingal, parang hirap huminga. Okay lang hirap huminga kung nagja-jogging ka, nag-exercise ka, pero kung nakapahinga ka na, tapos hirap ka pa rin huminga, baka may diferensya sa baga at pwede rin may diferensya sa puso. So, doktor magsusuri niyan. Pangatlo, laging may plema. Pagising mo sa umaga, dumadahak ng plema, madilaw, maputi. Isang buwan na may plema pa rin, araw-araw. So, malamang may diferensya sa baga. Bakit may plema? Number 4, pag tahimik ang lugar, pwede kayo makarinig ng huni or wheezing. Parang may pumipito yung baga nyo. Pag humihinga kayo, parang may pito kayo naririnig sa baga. Posibleng may hika o may lung problem po doon. So, hindi po normal yon ha. Kahit may edad, dapat hindi pa rin may huni, hindi pa rin ganung kahingal dapat. Number 5, umubo na may bahid na dugo. Siyempre, pag may dugo na lumabas sa tissue, ibang usapan na yan, ha? Pwede naman nasugat lang ang lalamunan, pero yung ubo na may dugo, minsan sign ng cancer po yun, lung cancer. Hindi naman sigurado, pero yun talaga, papacheck ka na pag may dugo. Number 6, sumasakit ang dibdib pag humihinga. Talaga natin, hihinga kayo malalim. Tapos parang may masakit, mahapdi sa loob, posibleng sign yun ng pulmonya doon sa baga natin. Ano po gagawin natin? Papa-x-ray po tayo para makita natin kung meron tayong sakit sa baga. X-ray lang muna, pwede ring blood test, mga complete blood count, makikita rin kung may infection. Anong mga sakit sa baga karaniwan? Yun na nga, cancer sa baga, hika, emphysema, yan, may huni. At kung may laging may plema, pwedeng tuberculosis or pulmonya. Ito po mga tips natin para makaiwas tayo at maprotektahan natin yung baga natin. Ang first tip natin, dapat talaga po, tigil na 100% ang paninigarilyo. Ha? Kahit isang stick, tigil nyo na. Wala naman po excuse Alam ko maraming mga dahilan para hindi itigil. Wala kasi talaga may dudulo. Usok na mismo kasi pumunta sa baga ninyo. Paki-share tong video sa kaibigan nyo na naninigarilyo. Gusto lang natin sila tulungan. Mas save yung baga nila. Kasi yung usok ng sigarilyo, magti-trigger siya. Pwede siyang maggising ng cellula natin. Yung cellula nating normal, magiging cancer siya. So, yung cellula nating normal sa katawan, dahil sa usok, na tamaan ng mga chemical, naging cancer siya. Pag naging cancer yung cellula natin, tuloy-tuloy na paglaki niyan. Kakalat na sa utak, sa atay. Pag kumalat, stage 4 na. Pag stage 4, may taning na buhay natin. Natitrigger ng sigarilyo. So, iwas na po. Hindi rin tunay yung sasabihin, bawal mo itigil sigarilyo, lalo kang magkakasakit. Kung 2 packs a day kayo, let's say, 2 pakete isang araw, pwede siguro dahan-dahan yung babawasan. Gawin nyo 1 pack, half pack. Pero kung 1 pack a day lang kayo, 20 sticks ng sigarilyo bawat araw, kaya nyo natigil yan totally. Pwede nyo na ihinto, hindi naman ganun karami. Lalo na kung 10 sticks a day lang kayo, tigil nyo na siguro. Meron tayong mga tips dyan, ha?
sa mga ibang videos natin. So, 1, tigil sigarilyo. Number 2, para lumakas ang baga natin, iwas sa polusyon. Yan nga problema, nakatira sa city, sa Maynila, sa mga malalaking city sa bansa natin, usok ng sigarilyo, nakakasira ng baga, di ba? Talagang mauubo ka. Sa bahay din, minsan sa mga pagsisiga, hindi rin maganda sa baga. Kahit ibang tao naninigarilyo, kung ikaw ay nalalanghap mo naman yung usok niya, pareho na rin eh. Pareho na rin, may tama na rin tayo eh. Hindi ganun kalaki yung risk, pero may risk na rin for lung cancer, yung second-hand smoke. So, iwas rin tayo, kaya buong pamilya, mas maganda nga, tigil sa sigarilyo. Number 3, dapat umiwas tayo sa infection sa baga. Diba? Siyempre, yung iba tatamaan ng pulmonya, lalo na may edad, mahirap, ma-hospital pa. So, para makaiwas sa infection, hugas kamay palagi. Lagi maghuhugas ng kamay, madaming mikrobyo yung kamay natin, hindi nyo po nakikita. Tapos, kung wala kayong sabon na tubig, pwede magbaon ng alcohol sa bag. Kaming mga doktor, talagang required kami maghugas ng kamay bawat tingin sa pasyente, kundi mag-alcohol. Bakit kailangan? Umawak kami sa isang pasyente, let's say may sakit siya sa baga, may spot sa baga, tapos titingin kami na ibang pasyente, ito na naman yung kamay, di nahawak ko yung isang pasyente. So requirement talaga, bawat hawak sa tao, maghuhugas kami ng kamay kasi pasyente eh, tsaka mag-alcohol. Hindi po siya arte lang, required eh. Pag hindi naghugas, diyan nag-infection, lalo na sa mga surgical procedures. Tingnan yung mga surgery. Hugas, betadine, naka-gloves, naka-mask, naka-ano, kompletong sterilized buong operating room. Konting mikrobyo lang, bukas ang katawan, papasok yan, magkakalat, magsesepsis, pwede mamatay ang pasyente. So, dapat laging iwas infection. Ha? Kalinisan, number 1. Iwas din sa maraming tao. Kung medyo mahina na katawan nyo, o baka yung mga bata, ingat din sa malls, maraming tao, sinihan. Minsan kasi may uubo dyan eh. Pag umubo sa tabi mo, malapit ka sa kanya, nalanghap mo yung mikrobyo, mahahawa ka na. Diba? Lalo na kung uso ang trangkaso. So, iwas. Kung meron na kayong sakit, let's say may diabetes, may sakit sa kidney, may sakit sa puso, mag-face mask na lang po. Para may tulong na konti yung face mask. Lalo na kung may cancer o mahina ang baga, mag-face mask para makaiwas. Magsisipilyo din, maganda ring tip. So, dapat malinis ang ipin, magsisipilyo 2 times, 3 times a day, pagkatapos kumain. Kasi may mga mikrobyo sa bibig natin, pwedeng pumasok dito sa lalamunan, pupunta rin sa baga eh. So, kung may sira ang ipin, may mikrobyo, pwede pumunta sa baga, mag-infection din. So, dapat malinis din ang bibig. Tapos po, lalo na sa mga above 50 years old, kukonsulta tayo sa doktor natin, baka kailangan magpabakuna sa flu vaccine or pneumonia vaccine. Tanong niyo po sa doktor niyo kung babagay sa inyo itong flu vaccine at pneumonia vaccine. At kung meron na tayong sintomas, syempre, nilalagnat na. Ito nga yung sinabi ko, laging may ubo, hinihingal, may plema, may huni, umubo ng dugo, masakit ang dibdib pag huminga, pa-check up na tayo sa doktor. Baka meron na tayong sakit sa baga, kasama tayo sa milyong-milyong kababayan natin may sakit sa baga din. Baka kailangan na po natin ng maintenance na inhaler sa hika, tableta, o baka antibiotic kung may infection. Depende po sa inyong doktor. So, see your doctor. Pulmonologist lang doktor ang titingin sa inyo, ha? At last tip na lang, tuloy-tuloy lang po yung exercise, ha? Kailangan nyo po mag-exercise, maglalakad-lakad, meron din mga konting pampalakas ng kamay, pampalakas ng muscle sa dibdib para maganda paghinga natin. Exercise, good for the lungs, malinis na hangin, mapuno sa tabi ng dagat, tapos hihinga din malalim. Inhale, inhale. Tapos pigil at ilabas. Last tip ko na lang po, kayo po nanonood ngayon sa amin. Ayan si Doc Lisa kumukuha ng video. Try nyo po, hinga kayo ng malalim. Malalim. Pigil, 5 seconds para ma-absorb yung oxygen. Tapos, exhale, 5 seconds. Nakahinga ba kayo na maayos?
May huni ba paghinga nyo? May tunog ba? Hirap ba kayo huminga? Kung hindi kayo nahirapan, maganda yung paghinga nyo, gawin nyo yan 1 minute, 2 minute every day. May tulong yan sa baga para ma-expand. Pasalamat po tayo at wala pang sira ang baga natin. Nakakahinga tayo kasi yung mga taong may emphysema, COPD, nakakaawa. Bawat hinga nila, napakahirap. Naghahabol ng hangin. Parang makakapos na at parang mauubos na yung buhay nila. Kasi nga, hindi na sila makahinga eh. Sira na yung baga eh. Sa sigarilyo, sa infection. Nasira na yung baga, konti na lang gumagana. So, protektahan natin baga natin para at least. Tsaka mga healthy pagkain. Gulay at prutas may tulong din. Mga antioxidants makakatulong din sa baga natin. Okay? So, sana po nakatulong tong video sa inyo. Doc Lisa, okay naman? Happy naman mga viewers natin? Para i-share nyo po para maraming tayong matulungan at protektahan ang baga po natin. Doc Willie, Doc Lisa po.